Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay mag-exercise. Ito po mga nakaraang araw, nakaranas tayo ng mga sunod-sunod na bagyo. At nakikita natin, ibig yung ating ginagawa natin nakasanayan. Ito nga po yung ating ginagawa pag-exercise. Dahil nga po hindi maganda yung panahon natin, maulan. Kaya hindi rin po ako nakapag-exercise ng katulad ng dati. Mahalaga po ito. Lalo na sa panahon natin ngayon, nakikita natin, marami po yung nagkakasakit. Even nga yung dalubhasang doktor, na alam natin ito ay ginamit sa maraming mga kababayan natin Pilipino, na nakapagbigay ng tulong, payo, lalo na sa larangan ng medisina. Kaya isama natin sa panalangin itong doktor na ito at nawa siya ay bigyan pa ng malusog, malakas na pangatawan at mahabang buhay. Magamit siya ng Panginoon para maituro niya sa mga tao kung paano mapapangalagaan natin yung ating katawan. At ang lagi lang natin pinapaunawa. Kaya kung pinapakilala natin kung sino yung ating Panginoong Jesucristo, dahil alam naman natin ito kahit anong pagiging dalubhasa natin, meron lamang po limitasyon yung ating kakainan. Kaya pinapakilala natin sa mga tao, kahit sa social media, as a under shepherd ng ating Panginoon, ako, kapos pa rin ako sa kaalaman, lalo na pagdating doon sa medisina. Kasi yan po yung experte ng ating mga doktor. Kaya napakalaga tayo po ay nagpapakonsulta, humihingi tayo ng payo para maiwasan mo natin yung mga pwede naman sading maiwasan natin na sakit na pwede isang araw ay magiging isang malaking issue sa atin dito kasi involved dito, hindi lang po yung ating physical na katawan. Kung tayo po ay breadwinner ng family. Kaya lagi natin sinasabi, kaya tayo naghahanap buhay para tayo mabuhay. Hindi para tayo ay itong ating pisikal na katawang ito ay maabuso natin. Kasi hindi maiwasan na tayo po ay nai-stress, tayo po ay nakakaranas ng discouragement, lalo na sa panahon ngayon sa social media ho kasi minsan sinasamantala yung mga pagkakataon na nakikita natin, lalo na kung ito ay nababiral. Kaya hayaan natin na balik ulit tayo doon sa Back to the Bible. Ang Biblia nagturo sa atin ng tinatawag ko nating halamang gamot. Kasi ako po naniniwala nung nilikha ng ito po ayon doon sa katotohanan. Nung nilikha ng ating Panginoon, yung unang tao ay sa larawan at wangis ng ating Panginoon. Iniligay siya doon sa Hardin ng Eden para ito ay ingatan at ito yung pangalagaan. Ito po yung mundong ito na ating kasalukuyan, na ating nung pansamantalang nating tahanan. Ang tao ho ang binigyan ng authority, binigyan ng dominion para pangalagaan at ingatan
yung mga bagay na nilikha ng ating Panginoon. Hindi para ito'y ating apusuhin, katulad na nakikita natin nangyayari ngayon. Ngayon, meron namang sunod-sunod halos na bagyo natin naranasan. Ang dami yung mga nabiktima, ang dami yung mga masasabi natin nawalan ng tahanan, nasira yung kanilang kabuhayan. Alam naman nun natin yung pinsala ng bagyo, no? Aba, kung tayo ngayon lang tayo nakapagtanim doon sa ating bukid, gumastos tayo ng malaking halaga, hindi natin alam, may parating palang bagyo. Hanggang sa ito ay malapit na natin, ibig sabihin, malapit na nating anihin. Isang malaking kalungkutan na sa atin na yung atin nung pinagsikapan, pinaghirapan natin, pinaglaanan natin ng pondo, ay masisira na lang dahil doon sa kalikasan. Kaya connected po ito. Kaya lagi nating pinapaunawa bilang mga tao. Tayo man ay mga sinabi natin wala tayo pang tamang relasyon sa Diyos o hindi tayo naniniwala sa ating Panginoon. Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. O tayo mga mananampalataya, lalong higit kung tayo mananampalataya. Sana isa tayo sa nagsusulong ng kaya ngayon sinasabi natin maka-Diyos, makatao, makakalikasan, makabayan. Hindi lamang po ito sa salita. Tayo po ngayon ay nasa uling panahon na. Nakikita natin ngayon, iba ngayon ang klima natin kung ikukumpara natin ng dati. Ako natatandaan ko nung ako'y bata pa. Ako ngayon ay 60 years old. Bibira ho tayo makaranas ng ng bagyo. Maging yung lindol, bibira ho tayo makaranas niyan. Pero ngayon, halos makikita natin, bihira na lang ang buwan na hindi tayo nakakaranas ng kalamidad. Kaya napakalaga po yung pagiging mabuting katiwala. Kapag hindi tayo naging tapat na katiwala, ano man yung posisyon na meron tayo ngayon, kaya lagi ko pinapaunawa, yung 7 pillars of society, ito po yung 7 saligan ng lipunan. Hindi lang dito sa ating bansa, mag sa iba't ibang bansa. Kaya napakahalaga po yung tungkulin ng church. Hindi po ito building. Yung church na tinutukoy po dito, tayo po mga mananampalataya na tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Ipinaunawa sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo yung katotohanan, yung hiwaga patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo inaatasan ng ating Panginoon, humayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Para madomain, ibig sabihin, pagharian ng Diyos yung mga tao. At tayo, instrumento lang ng Diyos na makapangyarihan sa lahat para maging asin at liwanag sa sanlibutan ito saan man tayo naroon ngayon. Mahalaga po ito. Doon sa 7 pillars of society, yung 7 lipunan, 7 haligi na lipunan, kasama po diyan yung family. Kung tayo po ay mga under shepherd ng ating Panginoon, na pinagkatiwalaan ng kawan ng ating Panginoon. Maaaring malaki yung kongregasyon na meron tayong mga pioneer church sa iba't ibang dako, hindi lang din sa ating bansa Pilipinas, bagay sa iba't ibang bansa. Meron din tayong napakahalagang tungkulin. Bilang asin at liwanag na sa libutan ito.
Meron tayo nasa edukasyon. Karamihan ng ating mga member, iba dyan din nag-aaral. Maaaring ito ay kinder, elementary, high school. Maaaring sila nasa college. Maaaring meron tayong mga member na guro. Meron tayong mga member na politiko o nasa gobyerno. Meron tayong mga kaanib na nasa social media ngayon. Dito yung meron silang online na selling, dito sila kumikita. Marami tayong nasa business sector. Kaya napakalaga ho sa atin ng mga under-shepherd ng Panginoon. Yung aral na natutunan natin sa ating Panginoong Kristo. Mahalaga na ito itinuturo ho natin. Yung katotohanan. Kami may sistema sa tinatawag natin church, na tinatawag natin church government. Minsan hindi natin namamalayan, halimbawa, katulad doon ng mga kapatid natin mga Baptist. Karamihan yung kanilang church government ay yung tinatawag nating congregational. Ibig sabihin, kung ako isang under-shepherd ng Panginoon, ako yung ginagamit na pastor nila, sila po yung nagdidesisyon kung itong taong ito, susunod na ito, mananatili pa rin kami. Yun po yung isang uri ng tatawag natin church government. Meron naman yung Presbyterian, ibig sabihin matatanda ng iglesia, yung pastor, isa lang ikaw sa bahagi, do sa elders. Kaya pagdating sa decision making, kung sino yung napagkasundo na nakakarami, yun ang masusunod. Hindi po masama yun. Ang tanong ko lang dito, congregational ka man, ikaw man ay Presbyterian o yung tinatawag natin Episcopalian, God, pastor, elders, members. Pero dapat to, meron tayong sinusundan na gabay na minsan hindi ito makakapekto doon sa mga member na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya nakikita ko natin ngayon, kapag mali, yung ating pinaghuhugutan at ito ay human way na pamamaraan, nagkakaroon yun ng problema. Both side do. Kaya napakahalaga, yung model na atin yung sinusundan. Mahalaga po yung tinatawag natin church government. Ibig sabihin, kapag umanib din sa iglesyang ito, dito tayo nagdesisyon, maaaring yung ating asawa, yung ating mga anak, yung ating buong pamilya, dito na rin sila lalaki. Pero make sure na ang sentro ng ating pananampalataya, ano man yung mangyari, yung saligan ng ating pananampalataya, ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kasi kapag hindi siya, magkakaroon na tayo ng problema. Kaya kung si Jesus ang saligan ng ating pananampalataya, nauunawaan ng bawat kaanib, even, lalo na kami mga under-shepherd ng ating Panginoon. Kapag kami nagturo, dapat karanasan namin yung aming tinuturo. Halimbawa, nagturo ako ng giving, nagturo ako ng katapatan, nagturo ako ng pananampalataya, hindi lang po sa basta maituro ko, mahalaga karanasan natin. Kaya sa church government, meron nung nagiging problema. Meron nung hindi natin namamalayan, katulad doon ng Calvinian at saka yung tinatawag nating Armenian. Imagine, nagkaroon dito ng Ito yung tinatawag natin bahagi doon sa body of Christ . Pero bakit nagkakaroon? Kasi nga,
minsan hindi natin namamalayan, hindi natin malinaw na nauna, lalo na kung hindi tayo filled by the Holy Spirit, na pwede namang hindi ito maging dahilan ng disunity kung naiintindihan mo natin yung puso ng ating Panginoon. Ito po yung totoo kasi ito yung naisalin eh. Kaya lagi ko sinasabi, mapalad ka kung ikaw ay, kung ikaw ay congregational, yung mga member natin, sila po ay yung kanyang ginagawang desisyon, hindi sa pamamaraan ng tao. Kasi iba pamamaraan ng Diyos, kaya nga po may salita ng Diyos eh. Iba ang pamamaraan ng tao. Iba yung kaisipan ng Diyos, ikukumpara sa kaisipan ng tao. Kaya kung tayo Presbyterian, mapalad kung ating mga elder, kasi alam mo katawang natin eh, ay rooted in the Word of God and filled by the Holy Spirit, wala ko tayong pagtatalo. Alam mo ba kung bakit? Kasi yung pagmamahal ng Diyos ilalagay sa puso natin. At kung meron, excuse me, kung meron nung pinapagawa sa atin ng Diyos, hindi mananaig yung laman. Kaya ngayon naman, nandiyan yung pagtatalo, pagkakampi-kampi, alitan, inggitan, competition, nasa na laman yan eh. Kaya nagkakaroon ng pamamaraan ng Diablo para tayong mga mananampalataya na tunay na tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, naging kabilang daw sa mga anak ng Diyos. Hindi tayo na-unite eh. Ayan ang panalangin ng Panginoong Sus. Kaya kung tayo ay nananatili pa sa laman, malabo mangyari yung pagkakaisa. Pero kung tayo po ay puspos ng banal na Espiritu, na siya nagbubuhos sa atin, sa puso natin, yung pagmamahal ng Diyos, kahit yung kahinaan ng ating kapwa mananampalataya, hindi ito magagamit ng kaaway para tayo madisunite. Kapag nagkaisa yung mga masasamang tao, malakas. How much more kung tayo mga mananampalataya na pinili ng ating Panginoon sa ating kapanahonan ngayon, nakikita sa atin yung unity. Di po ba malakas? Di po ba napaparangalan natin ng Diyos? Di po ba na-edify natin yung body of Christ? Kasi naisa-isip natin yung talento, yung kaloob ng Espiritu Santo sa atin at nagiging mabuting halimbawa pa tayo sa mga susunod nating henerasyon. Kaya ang ating Panginoon nagturo, love your enemy. Ipanalangin natin yung mga persecutor natin. Kasi naiintindihan natin, lalo na tayo kung tayo talagang malalim sa pagkaunawa doon sa turo ng ating Panginoon, na kaya sila nagkakaganon, bagamat tayo dapat ay teamwork. Ibig sabihin, tayo dapat ay nagtutulungan. Nauunawaan natin na meron pa rin tayong mga kapatid na nasa laman, katulad na nakita ni Apostle Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 3, siya sumulat din eh. Doon sa mga mananampalataya sa Corinto, mga lingkod na ito ng Diyos eh. Mga naniwala na rin sa ating Panginoong Kristo. Pero problema, they are still bondage
doon sa kanilang kasalanan na hindi pa nila naisusuko sa Panginoon. Kaya nakikita ho natin, tama yung sinabi ni Jesus Christ, kung ano ang puno, yun ang bunga. Kapag mabuti ang puno, mabuti ang bunga. Pag masama ang puno, masama ang bunga. Hindi pwedeng mamunga ng masama ang mabuting puno. Kasi ito yung katangian na meron ng Diyos. Hindi maaaring magbunga ng mabuti ang masamang puno. Kasi si Satanas, siya pa rin talaga ang Diyos ng kadiliman. At wala kang masusumpungan sa kanyang katotohanan. Para walang bias. Sa amin ng mga episkopalya, make sure na meron tayong transparency. Ibig ko sabihin, bukas tayo sa puna ng ating mga kapatiran, lalo na kung ito may kinalaman sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya as a under-shepherd ng Panginoon, mararamdaman mo na meron tayong kapatid sa Panginoon na totoong nagmamalasakit sa atin. Wala nga pong perfecto eh. Si Jesus lang ho ang perfect. Tunay na Diyos na nakitulad sa tao. Tayo, ang model natin dapat si Jesus Christ. Habang tayo sumusunod sa Kanya, from glory to glory, pinapaging ganap tayo ng Panginoon. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Ang sabi ni Apostle Pablo, doon sa mananampalataya sa Galatia chapter 5, verse 1, huwag natin gamitin ito. Yung kalayaan natin sa pagsunod doon sa mga ninanasa. Kasama doon yung masamang nasa na naman natin. Kaya napakalaga yung banal na Espiritu na iniwan sa atin ng Panginoon. Kaya tinawag itong templo ng Espiritu Santo. Magsabit po tayo. Matuto na ho tayong sumunod sa ating Panginoon. At habang tayo sumusunod sa ating Panginoon, nakikita natin from glory to glory yung katangian na meron ang ating Panginoon at nahilig sa atin yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya ho tayo nagiging mabuting patotoo. Pero kasi nasabi ho natin, once you are saved, you are forever saved. Totoo po yan. Pero meron pong ebidensya. Ang lahat ng tumatawag sa ating Panginoong Jesus, Panginoon, Panginoon, hindi ho lahat ipapasok sa karyan ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng ating Ama na sa langit. Kaya suriin ho natin, maging bukas na tayo. Katulad nga ho nung mensahe kaninang umaga, tinuloy ko po ngayon kasi ang kinakausap po doon ng Diyos John chapter 8, verse 31, yung mga nanalig sa ating Panginoon ng mga Hudyo. Kung sa ating panahon ngayon, kung contemporaries natin, tayo po mga nanalig sa ating Panginoong Kristo. Hindi nila matanggap yung sinabi ng Panginoon, you will know the truth and the truth will set you free. Ang truth si Jesus Christ. Kaya ang tunay na magpapalaya, sinabi ng ating Panginoon doon sa mga nanalig na mga Hudyo sa Kanya, yung tunay na pinalaya ng anak, siya ganap na malaya na. Pero nananatili pa rin sa kasalanan, ibig sabihin, kayo repentant ho. Dapat genuine repentance to. Kaya kung naintindihan natin na si Jesus Christ kaya siya namatay, pinapako doon sa cross para sa ating lahat dahil sa ating kasalanan. Kasi nais niya tayong isave
ayaw ng Panginoon, lahat tayo, nanlilikha ng Diyos, ay sa Kanya larawan at wangis, mapunta tayo sa impyerno. Ang nais ng Panginoon, lahat tayo makasama niya doon sa Kanyang kaharian. Kaya sa church government pala, nagkakaroon na ng malaking problema issue. Nagkakaroon ng division eh. Kaya nung ako ho ay nagturo dito po sa May Kalawan, iba't iba ho yung mga member eh. May full gospel, merong galing doon sa Baptist Church, galing doon sa Presbyterian. Ang sinabi ko sa kanila, kalimutan muna natin yung atin hong theology, natutunan. Ang pag-uusapan natin dito ay yung katotohanan. Kaya kung nakita natin yung mga doktrina na ituro sa atin, abay wag ko kayo makikipagdebate. Kundi hayaan natin, ituro natin yung katotohanan. At kung tayo naman ang mga under-shepherd ng Panginoon, kaya nga pinag-aral natin sila sa Bible School, at kapag sila ay pinaghawakan nila yung katotohanan, abay dapat bukas din tayo. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Ako ho, nasa social media ko. Huwag ko kayong mahihiya na mag-comment. Kung nakikita nyo, abay may mali na si Pastor Sandy doon sa kanya tinuturo. Papasalamatan ko po kayo. Kapag kayo po talaga totoong nagmamahal sa isang lingkod ng Diyos. Kung sasabihin nyo sa akin, Pastor, may mali po doon sa inyong wala naman nung perfecto. Nakakatakot ho yung maging thinking natin parang hindi na tayo nagkakamali. At tinuturuan tayo magpakumbaba. Bisan baka as a under-shepherd ng Panginoon, pinupunan natin yung member natin doon sa kanilang mga ginagawa. Pero ang totoo, dahil minsan natatakot lang yung member natin tayo punahin, paalalahanan tayo, hindi natin nakikita na meron palang mali sa atin na akala natin tama. Ganun katuso si Satanas eh. Deceiver nga siya eh. Kaya kapag tayo hindi rooted in the word of God, kahit sabihin natin tayo ay may mga titulo, madidisip po tayo. Kaya ang totoong nagmamahal, ito lagi sinasabi natin lagi. May pakialam tayo sa ating mga kapatid sa Panginoon. Sa body of Christ, may kanya-kanyang mga kaloob ng banal na Espiritu, may kanya-kanya tayong pagkakagamit. Ito ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Gamitin natin ito to edify church. Pero kung tayo nananatili na sa tingin natin, hindi tayo nakikipagkaisa sa katawan ni Kristo, kasi tingin natin, parang nasa atin na lahat, yung tinawag na katawan ni Kristo, yung mga, kaya itinuring nga po sa body, katawan natin, may kanya-kanya tayong iisang katawan, may mata, may ilong, may bibig, may ngipin, meron tayong mga kamay, meron tayong mga paa, may tenga tayo, pero iisa tayo. Ganun po. Kaya kung tayo ay magkakagatan, abay, ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Kung ako ay nagtuturo lang, hindi po para ko kayo ay ipahiya, hindi po para kayo ay husgahan, kundi para lang ho tayo ay paalalahanan kung sa tingin niyo po, ito pong aking itinuturo
ay ito yung kalooban ng Diyos. Tayo naman ho, kung tayo naging under shepherd ng ating Panginoon, mahirap na mo tayo maging under shepherd. O sabihin natin tayo pastor o tayo guro, kung hindi natin naiintindihan yung aral mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya napakalaga po yung God Holy Spirit. Siya po yung nagkukumbik sa atin. At ako, maraming pagkakataon, tinuruan ako ng ating Panginoon. Kaya nga meron tayong ama nagdidisiplina. Yung pagdidisiplina sa atin, minsan masakit. Pero nare-release natin sa bandang huli, ito pala para sa kabutihan natin. Kaya yung pagdidisiplina na ginagawa sa atin, may pagpapasalamat pa rin natin sa Panginoon. Nawa itong message na ito, isipin doon natin mabuti. Kabilang ba tayo sa katawan ni Kristo? Kapatid, ang taas ho na respeto ko po sa iyo kasi kayo po yung lingkod ng Diyos. Tayo po ay hindi magkakalaban. Tayo po ay teamwork. Kailangan naman natin na tayo magkaisa. Tayo ay nasa uling panahon na. Yung masasamang tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, ang lakas nila kasi nagkakaisa sila. Pagka nagkasama-sama yung mga scammers, nagkakasama-sama yung mga gambling lord, drug lord, yung mga negosyante na illegal yung kanilang ginagawa. Ang lakas nila kasi, ang lakas ng influensya nila. How much more tayo? Bakit tayo mas malakas tayo? Kasi kapag sinunod natin yung utos ng Diyos, yung prayer ng ating Panginoong Kristo, kasama natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahit si Satanas, ang kanyang mga kampon, walang makapanaig sa ating Panginoon. Maliban na lang sa mangyayari in the last day, sa sobrang kasamaan ng tao. Pinahintulutan ng Diyos na mag-rule yung tinatawag nating Antikristo, yung tinatawag nating Suel, na nasa likod ng mga ito ay walang iba kundi ang dragon, tinawag na Diablo, tinawag na Satanas, at yung mga kampo ng kadiliman. Salamat po. Pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon. To God be all the glory. I love you. And God bless you. Mabuhay po tayo lahat.